Yan ba'y pagbobotohan pa ng mga miyembro nila mismo para natin masubukan. Kung gusto ninyong maibalik ang tiwala ng taong bayan, kapag po na-identify na itong mga congressman na ito at mga mambabatas na ito, tanggalin sa pagiging kongresista. Magandang suhestyon. Kasi kung inyong bibigyan proteksyon ang kapwa ninyo, buwagin na yan. Ilan ang iingay nila doon sa Sara Duterte hearing doon sa confidential fund, di ba? True. Araw-araw nagpe-press con din. Yes. Ngayon, tahimik sila. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Tatay niya may-ari din ng construction company. Naku, parang si Rog Gutierrez yung tinutukoy na yun itong si Manong Ted. Di ba yan si Rog Gutierrez noong kasagsagan ng confidential fund issue at yung impeachment nitong si Vice President Sara Duterte, mayat maya nagpapapress con yung mga yan. Diba? Mayat maya ho talagang todo biraho sila pagkausapin ng confidential fund at paninira dito kay VP Sara. Pero pagdating ho, diyan sa issue ng mga anomalyang flood control, hindi ho natin sila maagila. Pero bago ho yung talakayan na yan, itong si DJ Chacha at itong si Manong Ted Filon at yung interview na yan, nitong si Congressman Mike Defensor dyan sa SMNI. Kung bago lang ho kayo sa PH Updates, ang like at ang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, hindi na ho nakapagpigil itong si Manong Ted Filon at tuluyan na niyang binira yung mga maiingay na congressman noong panahon ng confidential fund issue. Pero ngayong panahon ng flood control anomalies, hindi ho natin sila maagilap. Ito, umpisahan ho natin ang ating talakayan. Okay. At yan nga po ang ating Think About It episode. Ang daming comments ng mga kapatid natin dito sa YouTube. Naku po, ang ganda-ganda daw ng Think About It at ang ganda rin ng awitin. Sabi dito ni Sir June Tantoco, karaniwan ng magnanakaw, sila ang pumipili ng kanilang pagnanakawan. Pero ang politiko, sila ang pinipili ng kanilang pagnanakawan. Oo nga, Ordinary thief. Oo nga. Ang galing thief. ng ni Sir June Tantoco, analyzation mo Sabi ni My Purchaser on YouTube, ICI ginamit na pang cover up lang yan. Pero ang totoo, meron pa daw mas malalim dito sa flood control budget na hindi pa rin naisisiwalat sa ngayon. Pero bago natin basahin yung mga komento, pasalamatan muna natin ang Di ba mulat ho yung mga kababayan natin. Alam ho nila na talagang itong ICI na to, pawang ano lang ho ito, pawang diversionary tactics. Alam ho ng mga kababayan natin yan. Kaya pagka yung hinahanap ng sambayan ng Pilipino na dapat makulong dito sa issue na to at hindi yan nakulong, naku magkakagulo ho talaga. Sa tingin ho natin, ramdam na rin ho ng Malacanang na hinihingi ng ating mga kababayan na makulong dito, hindi yung mga butete at mga sapsap. Ang hinihingi hong makulong dito yung mga matataas na opisyal dyan sa House of Representatives. Kasi ang problema kasi dito kay Marcos Jr. kaya ramdam natin yung pagiging alangan niya na ika nga tuluyang mag-all out dyan sa House of Representatives. Pinsan niya ho matatamaan si Martin Romualdez Si Saldico wala ho silang pakialam dyan. Una sa lahat, wala na ho siya sa Pilipinas. Diba? Okay lang yan kahit na kasuhan nyo siya, kahit anong gusto nyo gawin kay Saldico, okay lang yan, walang problema. Kasi wala nga naman na ho siya dito sa ating bansa. Pero itong si Martin Romualdez, kaya ayaw nilang padiretsuhin dito kay Martin Romualdez. Pag nagpunta yan kay Martin Romualdez, tuloy-tuloy na ho yan dito kay Marcos Jr. Napakagandang paghahandog po ng Think About It. Hatid pa rin sa ating lahat ng mga kasamahan po natin dito sa News 5. Let's say thank you to our editor, Tati Snaag. Ang ating GFX artist or graphic artist, Alan Bermudez. Kasama si Neri Mercado, Mitch Carrion at si Jojo Cuartelon. At ang mga kasamahan din po natin dito, syempre si Seth Velasquez, Erwin Ocania sa musika at sa research po. Ay sa pangunguna naman po yan ni Kay. Maraming salamat Kay. At syempre, ang naglahad ng Think About It dito sa panulat, mga kapatid, ni Manong Ted Filon. Salamat din po mga kapatid sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating mga episode po ng Think About It. Ito lang ho kasi ngayong ating episode po, para lang natin maiklaro nga, na klaro ho naman ang probisyon ng ating konstitusyon. Klaro din po yung kaakibat ng mga batas. Pero bakit nga po, di ba, patuloy po itong nilalabag at wala silang takot? I think ito ngayon ang magandang pagkakataon, girl. Ngayon po, na purgahin natin ang both houses of Congress muna. Ilan po ang mga kongresista
nasangkot dito sa ganito pong skandalo ito. Kahit nasabihin na po natin na hindi mismo direkta sa mga ghost or flood control projects o substandard. Yung the fact lang na merong kang mismong construction company na nakikipagtransaksyon sa gobyerno, mali, bawal na eh. Ngayon kasi po, maganda rin natin subukan ang good faith ng kasalukuyang kongreso, both houses, kasi pwede bang magkaroon ng separate din na lupon sa ombudsman ng DOJ na mag-iimbestiga para isa-isahin ang lahat ng kongresista? Yan. And then, ito nga po, magkaroon din ng summary proceedings nang matanggal sila sa pwesto. Yan ba'y pagbobotohan pa ng mga miyembro nila mismo para natin masubukan. Kung gusto ninyong maibalik ang tiwala ng taong bayan, kapag po na-identify na itong mga congressman na ito at mga mambabatas na ito, tanggalin sa pagiging kongresista. Magandang suhestyon. Kasi kung inyong bibigyan proteksyon ang kapwa ninyo, buwagin na yan. Oo. Na, Buwagin na yan. mga proponents. Hindi po ba? Kasi, Oo, may point. ano yan, kapag meron bang ruling, halimbawang ombudsman na, ikaw na congressman ka, ay lumabag ka Nako. sa provision ng saligang batas tungkol po sa aking binanggit kanina at ilang pang batas. Ang rekomendasyon, di ba, ay tanggalin, dadaan pa sa botohan ng mga miyembro ng Kongreso. Yun, doon tayo magkakatalo. Hindi po. Oo, baka bumoto. Kalokohan yan. Kung dadaan pa sa botohan, hindi boboto, pabor doon sa mga kasamahan nila sa trabaho. Sabi ko nga sa'yo kanina, meron pong isang, ilan ang iingay nila doon sa Sara Duterte hearing doon sa confidential fund, di ba? True. Araw-araw nagpe-press con din. Yes. Ngayon, tahimik sila. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Tatay niya may-ari din ng construction company. Nako. Sino kaya yan? Parang kilala ho ata natin yan. Sino yan? Bulong mo Kapatid sa niya, akin nandun, yan. nasa listahan ngayon. Oo nga eh. Kaya ngayon, invisible sila. Kasi ang gagaling nila during the hearing, yung pala, mga contractors din sila. Paano yan? Anong gagawin natin Hindi sa ba? mga yan? Anyway, Oh well. Ang dami pala talaga nila doon. Nakita natin doon sa map kung gaano kadaming mga kongresista at kung Okay. saan nila inilalagay yung mga proyekto. ito muna, tamang oras, 9:45. Ayun na nga mga kababayan, rekta naman ho tayo dito sa naging talakayan nitong si Sir Admar at nitong si Congressman Mike Defensor. Magandang gabi po sa inyong lahat at happy uso na kayo ng Ghost Project, kaya happy Ghost Day po. Timing talaga. Eto po, diretsuin ko na. Ano pong masasabi nyo po dahil doon sa mga una ninyong panayam sa media, nabanggit nyo po na nasa kamay ng mga Marine itong si Orly Guteza. Pero may paglilinaw po sa panayam din sa Philippine Navy kung saan under itong Philippine Marine Corps at sinasabi nila na wala daw sa kanilang kustodiya po, Kong Mike. Well, actually, Admar, sa unat sa lahat, ako'y siyempre respeto natin kung ano man yung mga binanggit ng ating Philippine Navy at kung meron mang nanggaling napayag mula sa Philippine Marines. Kasi siyempre, alam mo, medyo siguro, no? Hindi rin naman maganda dahil medyo mapolitika tong usapin na to. Maraming mga anggulo na lumalabas, maraming batikusan. And, yeah, of course, as an institution, talaga namang dapat hindi sila ma-involve. Ako lang naman, ang binanggit ko, ito yung impormasyong aking natatanggap. Ito yung impormasyon na nare-relay sa akin. Dahil hindi naman ako direct contact kay Sergeant Guteza. Bagamat ganon, sa akin naman palagay, hindi naman to usapin ng bring me, di ba? Yung sa party, di ba? Bring me this, bring me that. Hindi naman ganito itong contest eh. Ang akin is, may sinabi si Sergeant Guteza, kung batay doon, nakikita lang may kahalagahan at dapat pang imbestigan, sa akin palagay, dapat yun ang tingnan nila. At kung meron man kailangan na paglilinaw pa si Sergeant Guteza, o nais lang patawag, ako, ang aking paniwala, nandiyan naman doon sa kanyang affidavit, yung kanyang lisensya, nandun yung kanyang address, siguro magandang ipadala doon at doon din sa Philippine Marines. Kung sakali man, bagamat hindi maaring wala sa kustodya nila, pero naniniwala naman ako na maaari nilang matunton. Kasi kung ako talaga, Admar, hindi hindi ganun kadali sa akin. Maraming
hindi direct ako siya nakakausap, hindi ko siya wala akong nakakausap sa kanyang pamilya, kundi dumadaan din ako sa mga tulay na nagbibigay lang ng mga impormasyon o kundi kaya nagbibigay ng pahayag kung ano yung kanyang kondisyon. Ako naman kasi ang aking magmula ng Senate Committee presentation sa kanya, yun lang ang tanong ko, kung kamusta siya, kung safe ba siya, kung okay ba siya. Siyempre, yun naman ang ating unang kailangang bantayan para sa taong to dahil binanggit ko nga, Admar, sa lahat ng naging testigo dyan sa investigasyon, yang taong yan ang walang interes. Lahat ng lumabas sa investigasyon nila, may kinuwang pera, bilyon-bilyon, tama sa kontrata, may hatian. Itong si Gutesa talagang puro, walang pinagperahan to, hindi kasama sa sindikato to, hindi kasama sa usapan to. Yung kanya pananaw lang niya para sa bayan. Na nakikita niya, ito pala yung pera na dapat sa flood control, ito pala yung pera na sinasabi sa korupsyon, na nagugulat sila dahil napakalaking halaga ang nakikita nila sa bawat panahon. Opo. Kong, sa huling impormasyon na nakuha nyo po, ligtas po itong si Gutesa kasi meron ka rin nabanggit sa panayam na merong tumawag sa iyo na media na parang tinambangan o pinagbabaril ba? Ano ba yung kwento noon na Kong at yung latest information mo about sa kalagayan ni Gutesa? Yes, actually, Edmar, tama yun. May tumawag na kaibigan sa media at nung binanggit yun, nagulat din ako. Ang una kong ang tanong is, ano yung source? Nung nabanggit na medyo talagang credible yung source. Ibig sabihin, hindi naman kwento-kwento lang at meron din namang, kumbaga, din na posisyon. Nung mabanggit sa akin yun, sinubukan kong tumulay ulit. At pinatanong ko kung kamusta ba siya, anong nangyari, anong sitwasyon, nakabalik nga sa akin, hindi, oras di ba? Bago makarating yung informasyon at binanggit nga, na siya naman daw, meron ngang umaaligid at nasa kote ng Marines, pero hindi ko alam kung ano yung detalye, hindi ko rin alam kung ano yung intent, pero ang importante sa akin doon, walang nangyari sa kanya. Correct. Opo, at kung ito nga po ay nakuha nyo po yung mga impormasyon na ito, ibig sabihin, Baring ganun, Admar. Kasi nga, kung ano man yung intention, kung meron kumbaga, kung sinistake out siya, itingnan kung nasan siya, kung ano bang ginagawa niya, kahit na kung hindi nila pinapahalagan yung sinasabi nito, o sa tingin nila walang kwenta yung sinasabi nito, o sa tingin nila kasinungalingan, na sinasabi ni Sergeant Orly Gutesa, hindi sila aabot sa ganung mga hakbangin. Kaya tama yung binanggit mo, Admar, na medyo talaga namang maraming nabahala doon sa mga binangga kung paano nila inaayos yung bilyong-bilyong pera, hindi lang tang milyon, nilalagay sa maleta, dinideliver kay Saldico doon sa doon sa bahay niya talaga sa Valle Verde. Pagkatapos i-deliver doon sa bahay niya sa Shangri-La, sa Horizon, sa BGC. At matapos noon, i-deliver daw kay Speaker Martin Romualdez. So, kay Sergeant Orly Gutesa lang ang nanggaling ang ganitong impormasyon. Opo. Correct. Balikan ko po yung issue po doon sa notaryo. Kung meron po ba kayong nakikita na parang hinahype, na para bang dinudungisan yung kanyang kredibilidad at mabigat ba tong issue ng notaryo doon sa bigat ng kanyang testimonya na talagang pinanumpaan, pinagtatanong siya doon sa Senado at nagawa naman niyang depensahan ang kanyang pinanumpaang salaysay, Kong? Kung nakita mo naman, Admar kung di ba kumbaga sa tao, walang walang dalawang yung nauutal o makikita mong Dire-diretso kanya mga sagot kung ano yung nangyayari. Maraming kwento pa nga si Sergeant Gutesa na wala na doon sa sulaysay niya dahil hindi na namang kailangan na sigurong kasama. May mga sinasabi pa siyang operasyon sa media. Nasabi ko, Sarge, wag na sigurong kasama yan kasi hindi na naman yan kailangan dyan sa issue. Mga operasyon na ginagawa. May mga nabanggit pa nga doon sa ibang ahensya ng gobyerno, hindi lang sa DPWH. But nevertheless, Admar, yung dito sa usapin ng notaryo, nagtataka lang ako kasi sa akin, Admar, nung pinapakinggan ko, sinubaybayan ko yung Blue Ribbon Committee hearing, dalawang tao ang talagang labas ng labas ang pangalan. Si Mark Teksay at si Paul Estrada. Sila yung nagsasabi, at sinabi din to ni Sergeant Gutesa, sinabi din to ni Yusek Alcantara. Hindi ko lang ma-recall kung nabanggit ni Yusek Bernardo, pero
nare-recall ko, sinasabi lang, ang tumatanggap ng pera ay si Mark Teksay at si Paul Estrada, dinideliver nila. So, ibig sabihin, maraming alam itong mga taong to kung sino ang nagdi-deliver ng pera. Kasi natanungin ko Sergeant Cortez, sabi niya, ang dami siya dumadating na pera, pero hindi ko naman alam kung kanino galing. Ang nabanggit nga lang niya na medyo, nasabi niya, no, na aktual, ay si Congressman Eric Yap. Pero sabi niya, linggo-linggo may dumadating na pera, araw-araw may dumarating at linggo-linggo sila nagdi-deliver almost 3 times a week. So, kung titingnan mo, ito yung dalawang taong kumakamada sa buong operasyon ni Congressman Saldico na nung panahon na yun ay chairman ng Committee on Appropriations. Sila yung nagpopondo sa lahat ng proyekto ng gobyerno. Hindi pinatawag. Walang ginawa. Tapos binanggit din ni Sergeant Cotesa, may 90 na personnel si Congressman Saldico na naka-assign. Marami doon ay ex-Marines, meron doon mga active na mga police, meron doon mga active na Air Force, or at least active mga aktibong sundalo under the Armed Forces of the Philippines. Wala din pinatawag. So nagtataka ako, bakit napupunta kay Gutesa na malito, yung notaryo, yung ganito? Ang laki ng problema ni Lacson, no, di ba? Kahit paano ho nila paikot-ikutan tong issue na to ng kay Gutesa, babalik at babalik ho tayo doon sa mga binitawan niyang pangalan. Bakit tayo nyo ipatawag yung mga Mark Teksay, yung mga sinasabi nitong si Master Sergeant Orly Gutesa na sila yung kumakamada ng pera. Bakit tayo ipatawag nitong si Lacson? Dapat pagharapin yan para magkaalaman kung sino sinungaling, no? Ano naman ho yan mga kababayan? Tayo dito sa PH ka nga parehas na parehas ho tayo. Kung sakaling merong problema talaga ang testimonya nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, yung mga binanggit niyang pangalan dapat ipatawag. Pagharapin sila. O sinasabi nitong si Gutesa na kayo daw ang nagkakamada ng pera, kayo daw nagbibilang, kayo daw nagdadala sa mga diyan sa mga mali-maleta na yan, tapos dinideliver nila. Gaano katotoo yan? Di ba mga ganun lang naman, pero ang problema ho dito kay Lacson, masyado ho siyang halata na ika nga talagang pinoprotekta, meron ho siyang pinoprotektahan dito sa napakalaking issue na to na mapahanggang sa ngayon, hindi pa rin ho nabibigyan ng kasagutan, no? Hindi pa rin nabibigyan ng solusyon, ika nga. Ito di ba dapat kung nais talaga nating resolve itong problema at makita talaga natin kung ano ang punot dulo ng lahat, sundan natin yung sinasabi ni Sergeant Cotesa ngayon. Kung sasabihin ng mga kasama niya, hindi totoo yan. O walang sinabi na sinungaling ang sinasabi ni Sergeant Cotesa, di doon tayo magdebate. Pero ang importante, dito yung sinasabing daan kung ano nangyari. Para bang, kumbaga, Adman, no, sinabi ng tao, dito ho yung magnanakaw umakyat sa bakod na to, 3 po sila. Ang nakita ko ho, itong taong to. Tapos ang tinatanong, paano kayo umakyat ng pader? Hindi naman kayo makakit. Para bang nalihis. Sa issue ang nangyayari, nagpunta sa detalye na wala namang connection, walang ibig sabihin sa buong kaso ng corruption at flood control projects. Masyado bang, nakikita mo ba, masyadong makapangyarihan yung impluwensya na umabot sa punto na nalilihis itong issue na ito? May nakikita bang ganyan na naka-impluwensya dito at parang nakatutok at actually technical lang siya doon, tapos parang ipinagmuka na dahil mali o peke yung pirma, automatic lahat ng kanya mga sinasabi ay peke? Ako, hindi ko lang nakikita, Admar. Sigurado ako. Sigurado ako. Kasi yung tao, nagpunta ng notaryo. Tayo, Admar, pagka nagpunta tayo ng notaryo, nagbenta tayong lupa, nagbenta tayong kotse. Hindi naman natin alam, di ba, papanotaryo natin. Correct. Isipin mo, nagpunta siya ng notaryo, mag-isa siya. Hindi namin siya sinamahan, walang sumama sa kanya, wala siyang kasamang abogado. Yung kanyang salaysay, pinanotaryo niya. Ang mabigat doon sa notaryong to, hindi lang naman ngayon to. Dahil marami ding kung naalala mo, Marcy, Attorney Romy Macalintal lumabas. Sabi niya, sandali lang. Yan din yung notaryo na ginamit ko sa pag-file ko doon sa BSKE petition namin sa Supreme Court. At ito rin, ang notaryo, mismong pirma na nandun sa Department of Tourism sa TIESA. Na ang nakapirma pa nga dyan ay si Administrator Mark Lapid. So, ang punto ko dito, bakit biglang dinideny ng notaryo?
pipikiin ba ni Gutesa yung seal? Pipikiin ba ni Gutesa yung rubber stamp? Di ba yung rubber stamp, ang daming detalye nun eh. Kung kailan ka naging abogado, kung anong visa ng yung notaryo. Pwede nga siyang walang notaryo eh. Umattend lang siya sa Senate Committee hearing, under oath naman siya. At yun namang notaryo, walang visa. Supreme Court decision. Binibig deal ho nila ng notaryo, pwede naman ho talagang dumalo na lang eh. Yung tipong, okay, punta na lang ako dyan, basta magsasalita ako, magdadadakdak ako dyan. Kagaya ng ginawa nitong si Henry Alcantara, di ba? Anong sabi niya nung humarap siya? Okay, Mr. Chair, ito ho yung aking sworn affidavit, pirmahan ko ito sa harap nyo. Wala akong notaryo. Basta pinirmahan niya, nanumpa siya, binasa niya, tapos ang usapan. Itong kay Master Sergeant Orly Gutesa, nabutasan pa dahil diyan sa ano na yan. Alam niyo kung walang ano yan, kung wala nang notaryo issue yan, magpo-focus ho tayo doon sa laman ng notaryo eh. Pero sa bagay, ano lang naman yan, kumbaga hinahype lang ho nila sa mainstream media at social media, kagaya nitong si Ping Lacson, talagang linilihis lang ho nila usapan. Pero naiintindihan ng ating mga kababayan na talagang yung mga nabanggit na pangalan diyan sa affidavit na yan, itong si Master Sergeant Orly Gutesa, ay gusto ho nilang pagtakpan. Yun lang naman ho yun. Na nangyari dyan, yung mga ganitong mga pagkakamali, hindi ibig sabihin untruthful. Ang Department of Justice, si Attorney Martinez, si Prosecutor Padulyon, ang ating yung ating Prosecutor's Office, sabi na walang epekto yan. Isipin mo, mapabaliktad mo yung notaryo para lang mawalang bisa yung salaysay ni Gutesa at sabihin na peke. Yung ginagawa nilang storya para mawalang bisa yung salaysay ni Gutesa, napakagrabe. At nagugulat ako dahil nga sa isip ko lang, Adman, Pilipino tayong lahat. Itong nangyari sa bayan natin, ayaw na natin to eh. Masyado na lumumba na lumba. Hindi lang to politika. Yung sinasabing 25-30% na hingian yung ghost project na talagang zero, walang ginawa. Siguro ngayon lang ito nangyari na yung kabuang gobyerno talagang minapya. Lahat ng proyekto, lahat ng departamento, may mga porsentuhan na pinag-uusapan. Kaya ang akin, parang nagugulat ako na makikita mo nga, pagka nag-post sila, Gutesa, sinungaling, mali, falsifikado, grabe yung mga trolls. Grabe ang ginagastos ng pera. So sigurado ko, hindi ko lang nakikita, sigurado ko, Admar. Dahil kung ikaw Pilipino, kahit anong kulay mo, pink ka man, makapink ka, DDS ka, pulahan ka, siguro naman dapat ang paniwala nating lahat, itong problema ng korupsyon na nangyari at nakikita natin, dapat ihinto at dapat may maparusahan. Opo. Hinarap po ba or inibitahan po ba itong si Gutesa doon muna sa yung sa issue doon sa korte na sinabing peke ang pirma? Ang sinabi ng korte, ngayon ko lang naman nabasa, sinabi daw nila inibitahan. Hindi ko alam eksakto kung saang address binigay, kung na-receive ba ni Sergeant Gutesa, dahil ang impormasyon ko hanggang sa ngayon, kung siya naman ay bibigyan ng summons at kung siya naman ay imbitahan ng Blue Ribbon Committee o ng independent commission, yung investigation nila na ginagawa sa ICI, i-attend naman tong taong to at wala naman siyang dapat itago. Kung ano naman sinabi niya, ganun lang din ang dapat niyang sabihin. Sa akin nga, Admar, yung binanggit niya na sa Senado, para sa akin may sapat na eh. Para gamitin na nilang batayan, para palakihin pa yung investigasyon at gamitin din lang ebidensya kung anumang kasong isasampa nila. Opo. And naimbitahan ba siya? Kasi yung mga nagsalita doon sa Senate Blue Ribbon, inimbitahan din. At talagang yung kanilang naging mga pasabog, yung kanilang mga naging testimonya, siguro, hindi naman isinapubliko, for sure, inulit yon kasi doon din pinagbasehan yung, yung rekomendasyon na maghain ng reklamo ang ombudsman. Naimbitahan ba itong si Gutesa maliban sa Senate Blue Ribbon Committee? Sa akin, wala akong impormasyon tungkol dyan, Admar. Yung Blue Ribbon Committee lang ang aking alam. Nung ang na-recall mo after the Blue Ribbon Committee hearing, tapos sinabi ng DOJ, hindi nagpunta si Sergeant Gutesa, nung aking chinek, ang nangyari pala ata, nag-usap si Secretary Boying Rimulya at si Sergeant Gutesa na
pumunta ka para dun sa Witness Protection Program. Pagkatapos ata, dahil nga nung nagsalita Sergeant Gutesa na hindi na niya kailangang yung Witness Protection Program o yung proteksyon ng kustodya ng Senado, hindi na siya nagpunta the next day. So, yun lang yung impormasyon na nakuha ko to be honest, Admar. Pero ang paniwala ko naman, kung siya may imbitahan, yung prinsipyo at panindigan ni Sergeant Gutesa ay mananatili at siya'y magtutulong at magpa-participate kung ano man ang investigasyon. Parang ano po ba ito, red flag, Kong Mai? Kasi lahat ng mga nag-testimonya doon, kumbaga parang umusad yung ang investigasyon doon sa mga naging pahayag nila. Umabot nga sa punto na nakasuhan pa. Pero itong kay Gutesa, mabigat din itong pahayag. Bakit hindi kaya kasing bigat yung kanilang treatment dito? Alam mo, Adman, ang problema kasi natin sa ICI, katulad na nabanggit na ng marami, hindi transparent So, hindi ko alam kung ano. Saka, di ba, mantakan nyo si Senator Joel Villanueva, talagang pilit na pilit lang ho yung pagdawit sa pangalan niya, pero kasama ho sa recommendation ng ICI. Di ba? Pero itong si Martin Romualdez, paulit-ulit, yaang mga Diskaya, yaang si Master Sergeant Torly Gutesa, binanggit ho ang pangalan. Pero mapahanggang sa ngayon, talagang wala ho sa larawan Basta itong si Martin Romualdez, siya ho ang pinakabanal sa Pilipinas. Kahit siya ho ang speaker, kahit nag-umpisa lahat ng pagnanakaw, insertion o kung ano mang kalokohan dyan sa House of Representatives, siya lang ho ang hindi nadadamay. Ganun ho katindi dito mga kababayan. Ano nangyayari, kung ano mga naging presentasyon. Yung Blue Ribbon Committee naman, 2 linggo nang huminto, magmula nang lumabas sila Sergeant Gutesa at mga ibang opisyal ng DPWH. So, hindi natin malaman. Pero, alam naman natin, Admar, na ang mga taong bayan, nagmamasid at naghihintay. Sa palagay ko lang, okay na yan. Nagumalaw na sila. Siguro dapat, sa akin, Admar, pabilisin pa ng kaunti. Hindi naman kailangan kasuhan, pero magkaroon sana ng hold order. Yung kung magkakaroon ng emergency power law na ma-hold lahat ng asset, lahat ng pag-alis ng mga tao. Kasi pag tumatagal yung investigasyon o ganito, naglalabasan ng pere, naglalabasan ng kung ano man yung mga nanakaw siguro. Yun ang tingin kong isa sa mga hinaing ng taong bayan. As to the transparency, kailangan yun. Kasi hindi natin malaman kung ano talaga nangyari at sino yung mga dapat kasuhan. Opo, siguro bilang panghuli na lang po, Kung ano po yung mensahe nyo sa taong bayang nakikinig? Kasi marami pang mga katunungan tapos biglang stop yung investigation ng Senate Blue Ribbon Committee. Parang ang nakikita nila saglit lang, meron ba silang parang iniiwasan or tinatanggal muna yung pressure or meron bang naratibo na parang ganun yung mga kumakalat at talagang atat yung ating mga kababayan kasi dito sa ICI hindi naman isinapubliko, hindi rin naka-livestream. Noong sinabi nila magla-livestream, medyo na-late pa nga kasi meron pa daw asikasuhin. Ito namang sa Senate Blue Ribbon Committee, mabibigyan naman ng tsansa yung magkabila, na mayroong nasa majority, meron ding nasa minority. Kumbaga, ang tingin nila mas independent pa nga yun or mas maging patas pa nga yung investigasyon doon. Tapos biglang nawala na lang na parang bula. Tapos ngayon, sinasabi na naman na sa kalagitnaan po ng November. Ano po mensahe nyo sa ating mga kababayan sa gitna po ng mga development na ito, Kong? Well, una, Admar, yung mga nabanggit mo, talagang yan ang hinaing ng lahat ng tao. Unang-una, nais sila maging transparent ang ginagawang investigasyon ng ICI, yung Commission on Infrastructure. Pangalawa, siguro sa Senate Blue Ribbon Committee, magpatuloy talaga. Magpatuloy. At siguro yung naratibo, tama yung mga binanggit mo naman, may kanya-kanyang pananaw Etong grupong to, iba pagtingin, o itong grupong to, iba pagtingin. Tingin ko dapat umabot na tayo sa punto na magkaisa tayo. Correct. Kung ano mang kulay mo, kung ano man yung paniniwala mo, kung ano man yung iyong pananampalataya sa politika, santabi muna natin to. Ayusin natin ng gusto, sino ba talaga nagkamali? Sino ba talaga mga kasama? Sino ba talaga ang mga dapat makulong? Ayun ang mga kababayan, dito nung natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Pagkatapos ng video na to, pasadahan naman natin na mabilisan. Yung naging interview nitong si Vince Dizon dito kay Manong Ted.